Club, 1 versikulo 7, nandito pa rin, TIA Youth Theater, Makati Central Square. Pang-anim na laban na ng gabi. Flip top magigay para sa parating natin laban, oh. Shoutout sa lahat ng kasama natin dito, sa lahat ng nagtiis pa rin para, kahit na sobrang lakas ng bagyo itong huling ilang linggo. Shoutout sa lahat ng suportang tunay online. Paki pa rin sa mga pirata. Shoutout sa lahat ng MCs na kasama namin dito sa entablado, lahat ng mga bagong MCs, mga veteranong MCs, at syempre mga 1 Minutes Manila. Sa kanan ko, Cabanatuan City represent para sa inyo. Magigay tayo lahat para kay J. King. Di ko mapigilan, dulot mong kaligayahan. Di rin pumasok sa isipan na ikaw ay pagsawaan. Yeah, ewan kung bakit epekto mo sa'kin palagi ay puro saya. Di makatulog, gusto kang sulitin kahit na mapuyat o pumungay yung mata. Basta baka sama kita sa araw at gabi, sinisigurado ko namang wala hong payaking ngiti. Amoy mo palang nakakasabik na paano pa pag sa labi ko ay dumampi. Tingin nila sa'yo ay masama kahit na lumikha sa'yo ang gumawa. Kung alam lang nila kung gano'n kasaya at dahil sa'yo kaya ako kumalma. Yo, Jay nga pala, at sinashoutout ko, Dakrib, Burger Dealer, Pubo, Branded, Dakrib, sa lahat ng, sa Flip Top yun, sa lahat ng kasama ko. Thank you. At sa kaliwa naman, Baguio at Cavite represent para sa inyo. Magigay tayo lahat para kay Sureño. At saka Cavite, binabati ko lang mga tropa, Hype Beat, Parachute, Kain Pepe, Dope Kids, Paddy Clothing, Midori Clothing, No Hype Clothing, Crown Manila, Emil Martinez, Curse of Vapors, Pastry Vapors, Joshua Esguera, Vicky Esguera, Manu Navarrete, syempre Highland Bullies, lahat ng mga tropa sa Branded, Sneaking Shoe Laundry, Goody, Box Kasabal, Ivan, Grayson, Rolly, Pato, Chad, at saka My Desk Family. Yeah, shoutout sa lahat ng local na eksena ng hip-hop sa buong Pilipinas. Shoutout sa Cabanatuan Hip-Hop, Baguio Hip-Hop. Shoutouts kay Lil P, shoutouts kay Ivan, Debate, Territorio. Suportahan nyo rin yan, suportahan nyo yung mga musika nila. At lahat-lahat, alam nyo na yon. Nanalo ng coin toss si Sureño. Pinili niya mauna, J. King. Tig 2 minuto, non-tournament battle naman to. Pakinggan natin, unang banat, J. King. Yo, gang! Anigma! Ano ba tong palabas na ginagawa mo? Huli kong nakalaban si Doraemon. Tapos ngayon si Surneo? Oo, Surneo. Yan ang bansag niya sa kanyang sarili. Pero di alam yung eksena na kaya ka nga di nanalo nung finals kay Nobita dahil hindi ikaw yung bida. Kaya Mark Castro, kung natalo ka nung nakaraan, huwag ka nang bitter sa nangyari. Tanggapin mo na lang, Castro, na kahit sa posisyon, pumapangalawa ka lang sa presidente. Pero apelido Merino o Mark Castro Merino, sadyang di ko binuo yung pangalan mo na yan. Dahil kalalabasan mo lang giniling na atay, total me, Rino ka naman. O full name mo na yan, kasi nagagalit to pag di siya kilala ng mga tagapanood at tagapakinig. Gusto mo palang nakikilala ka ng lahat, ba't di ka nagsabit ng name tag mo sa leeg? Tanginan to, sobrang yabang nito. Di nga daw ako papantay sa kanya. 5'4" lang din naman ang height ng tangina. Ang taas-taas ng tingin mo sa sarili mo porkit sa Baguio ka nakatira. Pero ngayon sa Cavite na, sa kuta ng nakalaban, ganyang kakadesperado. Mas piniling magpainit ng pangalan sa kapatagan porkit malamig dun sa Baguio. Kaya ano sinabi mong madali lang magbaliktaran, sa'yo'y naniwala agad kami. Kasi pagayari mong siraan si Mot, bumaliktad ka agad at sa kanya ka pa kumampi. Pwe, kami ni Romano, bago magtandem, maraming beses din kaming naglaban yan. Oo, sa battle pwede kaming masira bilang magkaibigan. Pero di kami katulad yung nagsisiraan. Tangina mo, karot man. Huwag ka nga rin buraot dyan. Kasi nagre-reklamo na yung Branded kung manghingi ka daw ng clothing andalas.
Hingi ka daw ng hingi ng clothing kahit design pa lang nalalabas. At talaga palang gangster. Ito si OG Unggo. Pero, totoong tropa ko rin to sa kasalukuyan at halos ilang taon na nga rin. Kaso aking opinyon, peki kang kaibigan, kaya ekis ka na sa'kin. Baka kasi iyabang na naman sa flip-top, yung sa sunugan nangyari. Kaya maaga pa lang, inikisan ko na tong peking champion ng Nike. O di ba pinaubaya lang sa'yo yun? Tapos nilait mo agad si Jonas sa tryouts ng nagkampiyon. Aba nakakahiya naman sa'yo. Ikaw nga no nag-tryouts yung sa Luzon. Pagka-try mo, out ka na agad, tang ina mo. Pero wag ka, kasi para daw siyang bote ng Hinebra. Subukan baliktarin at mangingibabaw tong demonyo na to sa gera. Ikaw bote ng Hinebra, wag mo nga kaming bilugin. Kasi alam namin na kaya ka lang naging bote ng Hinebra dahil madali ka lang basagin. Kaya yari ka na sa'kin dahil yan ang nakatala. Yang nunal mo na nagpapatunay na walang himala. Pasinin nyo to bumanat. Tangina, late naman kayo eh. Pansinin nyo ito bumanat. Pansinin nyo ito bumanat. Puro may parang si ganto, parang si ganyan, parang si ano, parang si Kwan. Puro parang lang naman ang sinasabi niyan. Kaya si Sur di naging sure dahil walang kasiguraduhan. Dahil Ano banat? Una banat, reto kayo natin. Yo! Natalo daw ako ni Mot. Tama, yun talaga ang nangyari. Di mo naman ako katulad, pare. Tinalo mo si M-Site pero di ka nakabawi. Ay, tinalo ka ni M-Site pero di ka nakabawi. Tapos, sinasabi pa na peke yung pagcha-champion ko sa Nike ng kupal na to. Gusto mo, magsama na kayo ni Mot, magtulong na kayo. Tanginang corny. Flip-top game! Total mainit-init pa yung issue niya. Doon na kagad natin to ipunta. Wala nang intro-intro, putang ina. Gerald Anderson, kamusta? Oo, Gerald Anderson. Kasi nga, fuckboy ka din, pre. At saka sa ending ay babagsak din sa baretong malandi. Yung sa pagpapanggap na hari nitong si Buto, di man lang ako natakot, meski konti. Mukha lang naman niyang namumuno. Kasi ang lakas nito mag-chonky. Kaya ka ba hari? Kasi pater ka? Ang tindi naman ng amat. Feeling niya haring pater na porke may stick siya laging hawak. Nalulung lang sa halamang nasa tubo. Your Highness na kagad ang damuho. Dahil ba illegal, laging ginagawa, agad masasabing namumuno. Pwes kahit may crown pa yan sa ulo, wala akong planong mabilib. Hindi yan si Kristo para masabing may koronang matini. Kaya kung ikaw ang hari, ako ang mandirigmang mag-uutak ng rebelyon. Para tong Warrior versus Laker, oo, mauulit ang gabing yon. Ngayong nakipagtagisan na ng galing at nakikumpit na to sa kampyon, siguradong babagsak tong king na parang na-injury si Lebron. Nag-English pa to kay Maxford. Yung accent niya may pagka-British. Sabi niya, so, what can to say? What can to say? Tangina, ang linis. Kung ako parang si Pacman, kasi yung undefeated champ na finish, eto para ding si Pacman kasi kaparehas niya mag-English. Nag-million views yung music video niya. Woo! Alam niyo ba kung anong sikreto? Paanong hindi magmi-million views yan lalaki ng joga ng modelo? Wala namang kwenta yung kanta niyan. Nadala lang ng mga babae dong patotnak. Yung music video nila dahilan kung ba't may nagjajakol sa com shop. At di porke parehas tayong 3 kilyon, yung antas natin magkasama. Ako sinali kasi may leksyon, ako't may mga aral na pamana. Habang ikaw kaya ka lang naman naisali at naisama para may tagahawak kami ng tarpaulin tuwing anib at parada. Pero sige, ikaw na ang hari na leon. Wala nga agaw niyan sa'yo. Sa katunayan niyan, ako isang ayon dyan, kaya nga may gagawin ako. Ngayon itataas ko na tong layon para maging the Lion King na to. Habang sinasakal ko tong layon para maging the Lion King na to. Saka ako'y babagsak sa lupa. Ito yung laway, oh. Saka ako'y babagsak sa lupa, pero iayos ko higa mo.
Para madali ko lang na makuha na tapak-tapakan yung mukha mo. Masyado na nga ba akong brutal? Hindi, pinamukha ko lang sa gago na ang pwesto ng leon ay dun lang sa paan ng Bagyo. Kasi no match ka sa akin, J. King. Hindi naman kasi kita nilabanan dahil malakas ka na at fighter. Gusto lang kitang parusahan kasi magnanakaw ka ng lighter. Pero sa pagkakataong to, yung lighter ko, di mo na magagawang manakaw. Kasi sa laki ng lighter kung dala, mahihirapan ka mahagaw. Pero kung trip mo to, edi sa'yo na, saksak mo sa dibdib mo itong bagong disenyo ng lighter niya, itatak nyo sa isip nyo! Tangina, may lighter pa. Halatang nagbabato. Ako daw, malakas magdamo. Yan ang sabi ni Gago. Paano kung hindi lalakas sa damo? Ikaw source ko sa Baguio. Tsaka sinasabi mo na kaya nag-million views yung kanta namin kasi labas dodo ng mga babae. Eh ikaw nga, kumapit ka na kay Kain Pepe para magkaroon ka ng music video na libre. Di ba? Oh, game! May bubunyag lang ako na sinisikreto sa liga ni Surat Lil Sisa. Ipagtapat mo na kay Enigma na girlfriend mo si Luxuria. Ay! Puta! Nakita ko nga kayo magko-holding hands. Ako'y natawa talaga tumagaktak. Paano ba naman pare? Nakita ko kayo magka-holding hands. Kaso sa tuhod ka nakahawak. Ayaw daw niya ng chicks. Pork pala gusto. Grabe ka. Minsan ka na lang mambabae, mukhang lalaki pa. O ko si Catherine, tsaka si Daniel, Katniel. O ano pangalan naman ng love team nyo ni Luxuria? Hasur. Luxur? Ay! Puta, kinikilig pa. Baliwang puta. Nag-message nga sa akin ito noong nakaraan. Ang sabi, tol, susulat na ako. Puta, kalaban niya ako. Sa akin, nagpapaalam pa. Sa bagay, ganyan naman talaga tao pag malapit na mamatay. Namamaalam na. Ano ba sound trip mo, Post Malone? Kasi lahat ng sinabi mo, puro psycho. Tandaan mong dating kasintahan mo lang ang kaya mong maloko. Alam kong sa 6 na buwan mong pag-iipon, dinaig mo pa ang bangko sa dami mo ng pondo. Oo, walang totoo sa sinabi mo, lahat puro kwento, kaya ka naging henyo sa hilig mag-imbento. Siya nga daw ang Lebron James ng liga. Yan ang palagi niyang reference at wordplay. Kaya pala di nakapagpigil si Enigma at itinapat ka sa urig na King J. Puro ka NBA. Kahit dapat mas ipinagmamalaki ang Pilipinas. Kaya hindi na nakakapagtaka kung bakit kada tira mo walang gilas. Paborito nga daw niyan team, Cubs. Cubs? O sakto lang yun, total manok ka. Kaya di na nakakabigla. Kaso si Enigma na nadya, alam na nga Cubs ka, tapos 45 days pa tayong pinaghanda. Kaya yari ka ngayon sa panabong na mas malakas ang uri sa pangkaraniwan. Dahil kung ikaw isinilang para patayin, ako isinilang para makipagpatayan. O para patas ang laban. O sige, panabong ka na rin. Pero talo ka pa din, lalo sa pananalig at ibang dahilan. Dahil kinikilala kong Kristo nasa langit. Ikaw Kristo mo sa sabungan. Tol, kakasyabu mo yan. Kaya kung ano-ano naiisip mo. Madalas nga sa bundok to, naghihintay ng UFO. Kung si Shanti may nadarang, eto nabuang. Nakatakas yata ng mental to. Kaya pala'y pinagbabawal ka ng PIDEA sa lakas ng amats mo. Kasi biruin nyo, pati pagbuklat sa puwet ng kalaban sinisita. Nitong salahulang henyo,
Bukod sa ang baho na ng trip mo, ang baho mo rin umanggulo. Dinaig mo patigang na manyakis na para di maging olats, bakla na lang ang lunas. Kaya kahit puwet handang pasukin, makakita lang ng butas. Kaya wala kang epekto mambuisit, mas magaling pa newbie. Buti pa yung alaga mong asong American Bully. Tapos sasabihin mo yung may tirhir ang malakas. Dalawang daliri ka nga lang sa akin. Dahil kahit sa chichirya, basta may tirhir, dun mas madaling pilasin. Gusto mo makarinig ng tirang malakas? Pues putang ina mo luni. Balakid, sak maestro, sinyo at tipsy D. Pero wag kayong paapekto sa pagmura kong wagas. Dahil kaya ko lang yung ginawa para pakitaan tong mahina kung paano tumira ng malalakas. Yo! Ako daw ang source niya dun sa Baguio. Yan ay imbento, anak punyeta. Gago, kung magsosource ako, hindi ako magbebenta sa'yo, bumibili ka, tagsi-50. Tapos tinira pa yung bully ko, tanginan to ang feeling. Daig ka pa nga nun kasi yung bully ko may breeding. Game! Sabi niya sa isang laban niya, para kang exhaust fan kasi puro hangin lang ang lumalabas. Uy, bago. Di ba linya na yun ni Mot kay price tag? Uy, gago! Tangay na may issue ka na nga, nai-issue ka na nga sa kabit mong tagahanga, tapos naging lyrics mo pa yan? Di pinatunayan mo lang hayop kang napakahilig mo sa fan. Tapos sabi niya kay Martin, lahat ng MCing dumayo, pinag-eroplano, ikaw lang pinagbarko. Uy, bago. Di ba linya na yun ni Luni kay Tito Badang nun? Uy, gago! Ayan! Dahil hirap na siyang magaya yung estilo nung si Kagasan, ibang Joseph na lang ginaya, kaya si Looney yung ninakawan. Ay sus! Gumaganap siyang alias Pogi. At yan ay titulo niyang araw. Kaya pinanood ko yun ng konti. At sa isipan ko'y dumalaw. Na yun na mismo ang patunay na may estilo tong mang-agaw kasi tong gumanap na alias Pogi, Bong Rebilyang magnanakaw. Madami pa! Yung linya ni Apex na yung bari na may L, ginamit mo din sa laban mo kay Sayad. At yung linya ni Mot na baliktaran na yung bara nagiging Arab. Ang daming ebidensya, J. King. Tangina mo, buko ka na. May pakingking ka pang nalalaman, si Budots ka lang pala. Pero wag kayo. Yung linya niya na yung demonyo sa impyerno, tinuruan niya magdasal. Ninakaw. Oo, ninakaw ni Badang. Panoorin nyo sa round 3 ni Badang kay Looney, puta, panoorin nyo na lang. Kaya nung ninakawan ka ni Badang, nagikumpirmado akong banuka kasi yun ang patunay na sa mga linya mo, tanga lang ang may kayang makakuha. At may isa pa siyang ninakaw sa yung linya. Alam mo ba kung saan banda? Yung kakadadi mo kay Enigma, ayun, ginawan niya ng kanta. Daddy, daddy, daddy. Asan ka na ba? Kaya bago kayo pagpatuloy ang aking berso, gusto ko lagi mong tandaan na sa lahat ng MC dito sa Flip Top, ikaw lang naging ghostwriter ni Badang. Putang ina nito. Tapos napapansin nyo ba? Napapansin nyo ba? Lagi niyang tinataas yung manggas ng t-shirt niya para makita yung tattoo niya dun sa braso. Akala niya nakakagwapo. Tanga, mukha kang gago. Kung gaganyan ka din naman pala, ba't di ka pa nagsando? Tinataas pa yung damit, yung pagka-squatter at pambihira. Ba't ba ganyan ka ng ganyan, ha? Mukha kang magsisipa, hayop ka. Tapos pag nag-rap skills, puta, pilit na pilit. Naduduling-duling pa. Yung boses, high pitch, ipit na ipit. Kaya nauutal bibig niya. Sa kasagsagan ng flow nitong damuho, aba nabubulol siya bigla. Kaya pala tupa, kasi yung nasa ulo, may buhol-buhol sa gitna. Ay sus, tinira pa yung rhyming nung si Martin. Kala niya yung rhyming niya, advance. Mas masahol pa nga yung rhyming niya nung pinanood ko yung laban niya kay Lance. Sabi niya, nakulong ka na, kasi ikaw ay nakasaksak, puso, tuluan, dugo. Kaya pag tinira ko to't tinamaan, tawag doon ay tumbang preso. Dugo at preso? Tangina multi, palakpakan nyo. Aabot ng 1 oras pambihira pag binanggit ko lahat ng blooper niya.
Yung pagiging kengkoy niya sa liga, kala niya palaging uubra. Sablay na yung bara, sablay pa yung rima. Yung katangahan, super na. Ba't di pulido at accurate ang yung linya? Di ba king dapat ruler ka? Nagets mo ba? Ang king ay isang ruler. O putang ina, nalilito na kagad. Hirap talaga pag tanga ka labang, kailangan mo pa magpaliwanag. At gusto ko lamang masabihan, kayong lahat na nagsasabing ako'y ghostwriter daw ni Lipgram, di na bago yan sa akin. Madalas na kasing nakakasugat yung mga linya niyang malalim at lumalakas na kanyang sugat ay yung sulat, kaya inisip niyong sa akin. Tangina, binigyan ko lang na isang linya, ghostwriter na. Eh mga gago ba kayo? Binigyan ko din to dati ng linya, so ghostwriter niya ako. At nag-chat pa to sa akin, wag daw idama yung Esming at Kirida. Pero dahil sa pinagsamahan natin, binigyan kita ng partida. Pero lulumpuhin kita ng lubos pag ikaw nandamay ng pamilya. Tutal kapag haring bastos, dapat dun sasaklay makita. Yung pala, checking point ka natin! Kala ko iiyak eh. Yo! Natatandaan mo ba to? Ano sasabihin mo? Na utak mo ay broad? Kaya di ka nakapasa ng board? Kahit na anong gamitin mong words? Sa battle nagagawa mong swords? Puta, may dance step pa. Pero napagtanto ko rin finally na yung galaw mo parang robot na paubos na yung battery. Kaya pala mainit yung ulo at hinamon mo si Makagago na pagayari ng battle niya sa sunugan, sasapakin mo siya. Ang lakas ng loob mo magsalita ng ganun, pero nung mismong event na, hindi ka naman nagpunta. Kaya kung di mo kayang panindigan sinasabi mo, manahimik ka na lang. Kasi alam namin na pag-usapan suntukan, ang kaya mo lang sindakin si Badang. Tapos pinapalagang ka pa. Galawang aso. Tapos pinapalagang ka pa. Galawang aso. Nauulol ka ba? Tignan mo, pati tuloy sa ibaba ng ilong mo, may garapata ka na. Kaya sa mga kapwa ko MC, mag-iingat kayo dito. Kasi ginawa niya kay Thomas at Lipgram, binigyan niya ng sulat. Pero nung nakalaban, inuungkat. Pinagsigawan sa kanya yung galing para lamang ikaangat. Kaya ano sinabi mong tulong mo yun sa kanila, di ako naniwala sapagkat ang tunay na tumutulong ay hindi nanunumbat. Baka gustong gumanda imahe, kaya nagiging pabida na. Buti pa yung ghostwriter mo si Price Tag na panindigan pagiging kontrabida niya. Oh, may tagasulat to. Kaya nga doon napatunayan ko na mabilis nga yung utak mo. Dahil pag wala na yung maisip, kay Price Tag agad tumatakbo. Akala ko nga galit pa rin sa'yo si Mot o masipag lang siya talaga. Biruin mo, hindi na ikaw yung kalaban pero sinusulatan ka pa niya. Biruin mo, hindi na ikaw yung kalaban pero sinusulatan ka pa niya. Biruin mo, di na ikaw yung kalaban pero sinusulatan ka pa niya. Yo, putang ina! Nawala ako sa mga linya ko. Kaya sige, itutuloy mo to. Pero sinisigurado ko sa'yo kung nabuo ko yun, tangina mo, talo ka na dito, Brad. Choke. Ayos. Game! Tinalo niya daw si Tats Maven. Ulul. Nakalimot lang siya, Brad. Kaya ka nakapag-uwi ng honor. In short, sinwerte lang sa Tats, parang may artist na nag-sponsor. Kung nagabi mo siya, congrats! Pero ikaw pa rin yung whack, dude. Mas astig pa din yung Tats na parang signature ni Wang Ud. Tapos dinis niya doon si Sak. Si Sak, walang respeto. Galawan talangka na rin tong wak. Saka walang respeto. Kaya nilayuan na to ng Romano dahil sa kawalang respeto at mas magaling sa hari ang Romano kaya sa kawalang respeto. At dahil close kami ni Romano, meron siyang info na nasabi. Siya daw lang lagi ang pinagsusulat mo dun sa DPD nyo dati. Kaya kumalas na siya kasi ayaw niyang may umuutos sa kanya. Sabi ko, kumalas na siya kasi ayaw niyang may umuutos sa kanya.
Ang tangi na lang daw maitutulong ng magaling mo na kadamay ay ang samahang kan lumuluha na papauwi ng inyong bahay. Total astang hari ka sa Romano at sa assist ka niya na sanay. Pag uwi mo na baldado, siya yung magsisilbing alalay. Niluto daw siya kaya natalo. Yan ang sinasabi niyang panay. Niluto ni Tipsy, ni Sheyi, sa Baguio. Tangina ayaw maglubay. Kita naman sa video, bugbog sarado. Halos di na nga to nakasabay. Kaya malamang niluto nga tong talo kasi tong panabong nyo patay. Real talk, hindi lang umubra ang pagbabangka niya nung pinasyalan niya aming gubat kaya gumawa ng lutong storya na talaga namang nakakagulat. Pues kung nakaligtas ka nung una dun sa mga bala kong pinansugat pagkatapos mong sumugal ngayon ay puksa ka na, ito na ang Vegas Street mo tupak. Kaya sa mga luto mong baratang, madalas hindi kita masisi. Malamang may nagluto nga sa laban kasi nakatikim ka ng maigi. Tangina, minsan patok ang yung hinahain at pasok sa panlasa ng madami. Kasi yung recipe mong ginamit, taga Pampanga yung may-ari. Galawang sinyo ang ginagaya. Halata naman ay Sus Mariosep. Kaso di bagay kasi yung bunga nga tunog nakainom ng long neck. Nung nakaharap niya na yung urig, nagmukhang Bethlehem yung concept. Kasi napaluhod tong king nung nakarating na doon kay Joseph. Oh, at yung grupo niya, dating lahing kayumang gito dati. Pero backstabber daw ang leche. Kasi nung sumikat na, grabe. Sila'y iniwanan dun sa ere. Napalapit lang sa inchik at tila nakalasap ng swerte. Tinabla na lahing kayumanggi. Parang si Duterte. Tinabla na lahing kayumanggi. Parang si Duterte. Tinira ko ang presidente. Surba ka manganib buhay mo. Wala akong pakialam basta katotohanan handang magtaya ng buhay to. Ngayon sabihin mo kung sino sa atin ang taga-Pinas na tupak bro, kung ako ang siyang handang mamatay sa pagiging tunay ko. J. King vs. Sureño, magiging isang beses para sa kanila pareho. Ang boto ng hurado, 5-0, magiging tayo lahat para kay Sureño. Yo, maraming salamat. Salamat din kay J. King at nirespeto niya yung naganda siya, although nag-choke siya, pero respeto pa rin. Sa totoo lang, magkabrad talaga kami nito, magkasama kami sa kapatiran, kaya hindi kami nagpersonalan. Yun. Ang ina mo, Sur, nag-choke ako. So, shoutout sa mga tropang sumuporta. Bawi na lang sa susunod. Flip top sa lahat. Binoto ko si Sur first and third round. Sa second round malakas yung binanat ni Sur pero ang speed niya kasi mula pahina tapos palakas. Si J. King naman sa round 2 palakas pahina pero kinat ko yung round 2 niya kasi overtime so doon nanalo si J. King. Round 1 to Sureño. Sur. Yo, Aski, namanas, binoto si Sureño 1 and 3. Siguro kung hindi nag-choke si J. King para sa akin, patas sila dun sa 2 and 3. Tapos yung first kay Sureño, kaso yun nga, nawala si J. King. Pero props pa rin kay J. King, sobrang solid. Yung second ni Sureño, so busog sa angles. Pero maganda pa rin yung sinabi ni J. King, kaya yung second binigay kay J. King. Pero panalo Sureño 1 and 3. Malaki na pricing batch 1. On 3 rounds para sa akin, lamang si Sureño pagdating sa mas marami siyang mga creative na mga linya at mas madiin at mas malakas yung kanyang performance. Kaya so, Yo, round 1 binigay ko yung kay Sur. Mas effective shot, mas maganda yung ender niya. Yung round 2 kay J. King yun. Maganda yung rebat niya, yung sa Baguio, tas tuloy-tuloy yung mga jokes niya, mas effective. Malakas din naman si Sureño nun. Nagtangka siya mag-rebat, i-rebat yung sa Baguio na linya ni J. King pero mas nangibabaw pa rin yun. Binigay ko yung round 2 kay J. King. Yun nga lang, pagdating ng round 3, yun yun. Choke siya. Dire-diretso pa rin si Sur. Kaya 2-1, Sureño. Yo, rapido. All 3 rounds, binoto ko Sureño. Pero yung battle na yun yung masarap i-judge kasi pareho sila ng style, personals. Talagang bumasa sila sa history ng previous battles nila.
Pero kitang-kita mo mas umibabaw yung kay Surhenyo. Kaya ang daming magandang anggulo. Talaga makita mo pinaghihirapan talaga nila yung bawat rounds nila kasi sinasaliksik talaga nila, hinihimay talaga nila tapos sineseta pa nila na maganda. So syempre lahat yun kay Surhenyo kung nakita. All 3 rounds Surhenyo.